Ako si Jose Protasio Rizal. Maraming tao ang tinatawag ako bilang Pepe. Ako ay nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at inimbitahan ni Senior Antonio Rivera na manirahan sa kanyang dormitoryo. Magandang umaga, Tia Silvestra. Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito sa dormitoryo niyo, Tio Antonio. Walang anuman. Maupo ka muna diyan at kayo magpalamig. Ito na po ang iyong mababasa, aking pinsan. Napaka-elegante mo namang tingnan, aking pinsan. Ang iyong pagsasalita ay lubharing napakagalang. Salamat, pinsan. Leonor Rivera nga pala ang aking pangalan. Jose Protasio Rizal naman ang akin, ngunit maaaring mo akong tawaging Pepe. Noong araw na iyon, nahulog ang aking damdamin sa aking pinsang si Leonor Rivera. Nahulog din ang damdamin ni Leonor Rivera sa akin. Sa di inaasahang pangyayari, nadamay ako sa kaguluhan sa aming paaralan. Pepe, ano nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo, Pepe? Punong-puno ka ng sugat sa iyong katawan. Napaaway ka ba? Huwag ka nang mag-alala, Leonor. Ayos lang ako. Dalos lang din naman ang aking natamo kaya't hindi ito ganoong kasakit. Simula noong ginamot ako ni Leonor, mas nahulog at nabighani ang aking loob sa kanya. Ito rin ang naging daan upang magkaroon kami ng malalim na ugnayan sa isa't isa. Matiyak ako siyang niligawan, sinulatan ng mga tula, pinasaya at pinatawa. Hanggang isang araw, nakuha ko ang matamis niyang oo. Ngunit ang aming kasiyahan ay napalitan ng kalungkutan. Napagdesisyonan kong pumunta ng Espanya upang ipagpatuloy ang aking trabaho bilang isang revolusyonaryo. Ngunit ayaw ni Leonor na ako'y lumisan sa aming dormitoryo. Maraming salamat, Tia Silvestra, sa pagpapatuloy niyo sa akin dito sa dormitoryo ni Tio Antonio. Walang anuman. Natupad mo na ang iyong pangarap na makapunta ng Espanya. May isang pabor po sana ako sa inyo, Tia. Maaari po bang wag mo na sabihin kay Leonor ang aking pag-alis ngayon? Di ko kasi kayang makita siyang umiiyak sa aking paglisan. Sige, Pepe. Mag-ingat ka sa iyong pag-alis at sa bansang Espanya. Lumisan ako ng bansa nang di nagpapaalam kay Leonor. Mahirap man ang aking naging desisyon, makakabuti na rin ito upang maging ligtas si Leonor sa mga bantayang trahedya tulad ng aking trabaho. Ang kalungkutang natamo ni Leonor sa pag-alis ng kanyang minamahal ay bahagyang nabawasan na makatanggap siya ng liham galing kay Pepe. Mahal kong Leonor, ako'y humihingi ng tawad sa pag-alis ng walang paalam. Hindi ko kayang makita kang umiiyak sa aking pag-alis. Ayos ako dito sa Espanya. Huwag kang mag-alala sa akin. Mahal na mahal kita, aking Leonor. Ako'y nagagalak na nasa mabuting kalagayan siya. Mag-iingat ka dyan, aking mahal na Pepe. Nagpalitan kami ng sulat ni Leonor. Nagkamustahan at kami nagkwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa aming buhay. Hanggang sa sulat po para kay Leonor. Maraming salamat. Mahihingi lang sana ako pabor sa iyo, Binibini. Maaari bang ang lahat ng sulat ay pinadadala kay Leonor? Ngayon din ang sulat na kaniyang pinadadala ay sa akin magpapapunta lahat. May isang tao lang kasi na nagpapadala sa kaniyang sulat na maaari ikapahamak niya. Ilang buwan lang nakalilipas sa aking mahal na Leonor. Ngunit tila di ka na nagpaparamdam sa akin. Wala na akong natatanggap na liham galing sa iyo. Wala ka na rin komento o masasabi sa aking mga ginawang mga tula. May mahal ka na bang iba, aking Leonor, kaya't di ka na sa akin nagpapadala ng mga liham? Aking mahal na Pepe. Mag-iisang taon na, ngunit di ako nakakatanggap ng iyong mga liham. Totoo nga ata ang mga balita. Hindi mo na ako mahal at kinalimutan mo na ako sa iyong puso. Pinapalaya na kita, aking mahal na Pepe. Magagawa mo na ang iyong gusto at tunguhin. Ako may nalulungkot, ngunit ako'y ikakasal na sa makalawa sa isang banyagang si Senior Keeping.
Paalam, Pepe.